Hi everyone, welcome back to Konya Lesage YouTube channel. So today I will share some of the requirements for applying temporary residency here in Croatia. Actually, naka-video na ako guys noong isang araw kasama nung ginawa ko sa requirements for spousal visa, no. Unfortunately, talagang na-delete ko accidentally yung video, yung part 3 lang naman, yung about sa temporary residency. Kaya gagawa tayo ng panibagong video kasi yun nga, na-delete ko. Anyway, so yung unang gagawin guys, syempre pag andito na kayo sa Croatia, pagdating nyo, pupunta kayo dun sa police office. Kasi parang 8 days yata yung sinabi na within 8 days, kailangan mag-appearance kayo doon sa police. No? Parang i-report ba doon na ganito, ganyan. Yung asawa ko dumating na ganun. So pumunta kami sa police office for foreigners. Kasi iba yung sa kanilang mga sa kanila dito talaga, national, iba din yung sa atin na mga foreigners. So, pumunta kami ni Damir. I think the following day kami pumunta. At pagpunta namin doon, sinabi namin sa officer na ganito, ganyan. Sir, dumating na yung asawa ko, ganito. Ano bang gagawin? So, binigyan si Damir ng requirements. Binigyan siya ng form. Nandun yung mga requirements doon sa form na yun. Kung ano yung i-compile mo, kung ano yung isasubmit mo na requirements for applying temporary residency dito sa Croatia. Aside from that, binigyan din kami ng form na 16A. Yung 16A guys, that's one sheet lang. 1 page lang, no? Yan ay fill upan mo. Kasi parang yan siya, parang i-inform mo yung Croatia na ganito, dumating na yung wife ko. Parang siya, declaration baga na nandito ka na sa Croatia. Kasi kailangan daw yan eh. Yan yung unang gagawin na form na fill upan mo. But aside from that, merong another form na fill upan mo like 1A. 1A. Yung 1A, I think 3 pages yon. Fill upan mo. Yun yung yun yung form na fill upan mo kasama dun sa mga documents na i-comply mo. Yung form 1A, yun yung sa temporary residency na talaga. So ayan. So ano nga ba ang mga requirements, no, na napapaloob sa papel or sa form na binigay sa amin? Yung yung binigay sa amin, nakalagay doon syempre yung marriage contract with apostille. Meron doon marriage contract or birth certificate. And then passport, of course, passport with visa, copy, mga ganon. And meron pang mga IDs of your husband, your national Croatian husband, ID, copy, mga ganon. I think that time, walang nakalagay doon na kailangan ng certificate for impunity or something like, parang sa crime ba or NBI, mga police clearance. Diba, I think it's on the list. Like NBI, certificate of impunity, right? Yeah, but they don't mention apostille. Yeah. So, nakalagay din doon pala guys, yung certificate of impunity, ha. So, yan yung kailangan mong i-comply din. Hindi nakalagay doon na naka-apostille guys, ha. Hindi talaga. So, yun, marriage contract with apostille, certificate of impunity, visa copy, passport copy, and your husband's, mga ganun. So, after mo makomply, may nag-advise na
Yung marriage contract pala, sa atin, no, yung nakukuha natin sa, PSA, then with apostille na, kailangan yan siya i-register din dito. Yung marriage contract from the Philippines, kailangan din na-register dito sa Croatia. So, pumunta kami doon sa office, kung saan yung parang registry office para sa mga kasal-kasal. So, pumunta kami. At, of course, isang requirement, yung marriage certificate ng, sa Pilipinas. Diba, do we translate that marriage certificate before? I mean, when we applied for registration. Of course. So it was already translated. Yeah. Okay. So, yan guys. Yung requirements kasi pag magpa-register ka sa kasal nyo dito sa Croatia, syempre, yung marriage contract nyo na with apostille, kailangan translated yung English to Croatian, to Hrvatska language. So, yung ginawa namin, parang naghanap si Damer ng attorney's office para mag-translate. So, luckily, nakahanap naman siya. Of course, may bayad. So, yun yung ginawa namin sa marriage contract para ma-register yung kasal namin. So, nung pumunta na kami doon, kami sa office, naka-ready na, translated na yung marriage contract. Ginawa na kami, actually mabilis lang. Ginawa na kami ng certificate of marriage na Croatian na talaga yung form. So, yan, after na-comply namin, meron na lahat, na-comply ko na. Kailangan din yung ownership ng tinitirhan mo. Let's say, sa amin, sa akin, no, sa aking case, sa aking experience, nagre-renta lang kasi yung asawa ko sa Zagreb. So, kailangan yung contract of lease, no, from the landlord or landlady. At saka guys, yung contract of lease na yon, kailangan siya manotarize with sign, with verification. Kailangan verified siya from attorney's office with landlord and landlady. So, kailangan talagang pakiusapan mo si landlord, landlady na kung pwede, ganito, ganyan, isama ka sa office kasi kailangan. So, by the time, sumama si landlord at dinala din yung ID niya kasi kailangan din yung ID niya doon. May binibigay yung attorney's office na form, tsaka fill upan ni landlord yun, at tsaka ng renters. So, verified na, ganito okay na, with all the sign. Ayan. So, pag hindi ka naman renters, yung asawa mo pag may sariling bahay, so ownership lang. I think if ownership, kailangan din ipanotarize. Diba, do you have an idea, like if ever it's an ownership, is it need to notarize also? Notarize? Same as our landlord, he has to give his, he needs to officially confirm that you are residing at that address. Same as the owner. If it's in a case of ownership, the owner has to go to the notary's office and with his ID confirm that you are officially residing at that address. Okay. Either if it's ownership or rent. Okay, dobro. Yeah. Pala. Okay, so pag ownership guys, kailangan din pala talaga na notarize din, no? Kailangan pupunta yung asawa mo doon sa notary, office, attorney's office para manotarize yung kanyang ownership sa kanyang, properties. So, ganun. Yan yung mga requirements. After, actually may nakalagay doon na mga payslip or bank statement. Pero sinabi ni Damer na parang hindi na kailangan pag married talaga ng Croatian national. Kasi hindi kami nagpasa talaga ng mga payslip guys at saka bank statement. Wala kasi yun nga sabi ni Damer, no need daw. Ulitin natin, number 1, marriage contract with apostille. Then
I-register mo yan doon sa office dito para bigyan kayo ng panibago na Croatian marriage certificate na talaga. Then, pangalawa, of course, passport with visa. Ayan, na-copy. Isa-scan yan lahat. And then, yung certificate of impunity like NBI. Ayan. So, ididiretsahin ko na kayo guys. NBI with apostille, okay? Kasi noon, walang nag-abiso sa akin, walang nag-advise na ganito ganyan, kailangan ng apostille. Wala talaga. I had no idea. Kaya, diretsahin ko na kayo. Yung mga NBI nyo, ipa-apostille nyo na yan sa Pilipinas. Kasi kung dito kayo magpo-process, kung dito nyan gagawin, kung andito ka na sa Croatia at hindi yan naka-apostille, mahaba-habang proseso. Grabe at saka gastos pa guys. So, wag nyo akong gayahin. Kaya i-share ko na sa inyo yung aking experience. Yun nga, NBI, Certificate of Impunity yan. And then, ID, copy sa ID ng of your husband. Tsaka, yun nga, yung ownership or contract of lease with verified, no? At, ano pa ba? Together with the, guys ha, the 1A form, yung 3 pages, kasi magkasama yon. So, pag na-comply mo na talaga lahat, isa-scan mo yan at isa-submit mo doon sa website or email na nilagay ng na binibigay nila. Kasi magbibigay sila doon sa police office ng website or email kung saan ka magsasubmit. Kailangan mong isubmit yung 16A, yung arrival declaration yata na form. Para ganun. Then the second, isasubmit mo na yung 1A, Form 1A, together with those requirements ng temporary residency. So, kung meron payslip or bank statement yung asawa mo, pwede naman. Asa kayo? Ganon. So, ano pa ba? What else? At saka guys ha, don't forget, yung mga document na galing talaga sa Pilipinas, kailangan siya nakatranslate. Pero yung translation, dito na yan sa Croatia. Maghanap kayo ng office na nagtra-translate. Madali lang yan. Marami naman yan lalo na marami ng mga Pilipina na nag-asawa ng Croatian. So, mas easy na yan. So, after, yun na nga, isend nyo dun sa designated email. Ayan. I-email nyo. Of course, pag nag-email kayo guys, magsulat din kayo like, I have attached like this, i-inform nyo na ito yung requirements ng asawa ko, ganito, ganyan, blah, blah, blah. Then, magre-reply din sila if nare-receive. Actually, yung experience ko guys, medyo hindi kagandahan, no? Kaya, it took a while talaga yung aking approval. Ang proseso kasi, na-timing din kasi na nag-change na ng visa yung Croatia. That time kasi nung pagpasok ko dito, Croatia visa pa yung ginamit ko. Nung that time na nag-apply na kami, nag-change na siya. So, parang natagalan ako because of the new changes. Plus, yung officer siguro, tamad, parang hindi talaga masyadong inasikaso yung ko. Kailangan ka mag-follow up every now and then. Follow up ka talaga. Grabe yung experience ko. Ang tagal ha, almost 1 year. Yan yung ko. Nakaka-stress din guys. Pero ang dami nag-inquire sa akin about requirements. Pilipinas pa ha, nagbibigay ako. Dumating na lang sila dito. Nauna pa sila sa akin. 'Di ba? Masakit 'yon. Pero wala tayong magagawa eh. Wala, pero sige lang. Anyway, natapos na. Nag-grant na ako ng temporary residency. I think, parang 1 year din. Pero naisip ko din, parang good din siya. Kasi, usually, yung temporary residency pala is 2 years only lang yung ginagrant nila. After that, i-renew mo na lang. Supposed to be, kung babasihan yung year na pag-apply ko, 2022, dapat magre-renew na ako this year.
But because na-delay, dahil nga sa mga chichiboriching mga proseso, kaya na-extend ako ng 1 year. So, magre-renew ako next year pa. Ayan. Okay? So, ano pa bang kailangan? Basta guys, wag niyong kalimutan talaga yung NBI ha. Kailangan talaga with apostille. Kasi alam mo, yung akin, naabutan na lang na nag-expired. Hindi pa namin natapos yung proseso. Kasi, pag magpa-apostille ka guys, kailangan ka ng tulong sa Immigration Embassy of the Philippines, no? Pero wala dito yan sa Croatia, nasa Vienna. Yung Philippine Embassy natin kasi, sa mga nandito ng mga Filipino, pupunta doon sa Vienna kasi nandun yung office. Yung nandito lang sa Croatia yung consulate sa Zagreb. So, yun. So, yan yung mga na-experience ko. Complicated talaga yung proseso guys pag hindi naka-apostille at pag expired siya. Grabe yung stress namin, yung time and effort, lahat na sayang. So additional naman na expenses, no? And another waiting time, ganun. So I advise you to apostille talaga lahat. Yung marriage, of course, and NBI. Better NBI kasi 1 year NBI, yung police clearance, I think 6 months. And translate yan. Pag English, kailangan naka-Harvats ka. Then, submit to that designated email. Hey guys, may nakalimutan pala akong sabihin. Yung requirements sa applying for temporary residency. Yung binigay nila na form, meron pala nakalagay na kailangan din ng travel ay ng medical insurance. But by the time kasi wala pa kaming medical insurance, syempre kararating mo lang. So yung ginawa namin, yung sinubmit namin is yung travel insurance lang na yung dala-dala ko from the Philippines, no? Yung ginamit ko pag-apply ba nung nag-apply ako ng visa. So yun yung sinubmit namin na insurance, which is travel. Kasi yung nakalagay doon is medical insurance. Yung medical insurance kasi guys, later na yan siya, hindi kasi kararating mo lang, hindi mo pa yan maasikaso. At saka uunahin mo pa muna yung pag-apply ng temporary residency bago yung medical insurance. So, talking about medical insurance, maggawa din ako ng vlog para dyan kasi medyo may mga din tayo dyan, informasyon na talagang shocking, no? So, yan guys yung additional na information, na requirements pala na merong insurance or merong medical insurance na kailangan mong isasubmit, no? Pag ng temporary residency. So, base sa aming experience, travel insurance yung sinubmit namin kasi nga kararating mo pa lang, wala pa talaga tayong medical insurance. Later na kasi yan. Pero nung nag-finalize na kasi kami, nung pinapunta na kami sa office para sa temporary residency ko, ay wala namang hiningi na insurance guys. Kasi nga, alam naman nila na after that, temporary residency, medical insurance na ang susunod mong i-apply. Binigay ko lang guys yung information na to, baka sakali bang kayo magtaka or baka magulat kayo na may insurance pala, okay? So you can use travel insurance anyway, parang hindi siya kailangan. Doon, submit mo yan, then magsulat. Antayin mo lang kung anong advice nila. I think mostly yung mga nakilala ko, nag-grant sila 1 month or 3 months. Depende sa proseso, guys. Depende siguro sa proseso. Yung mga binibigay ko na requirements, base lang yan sa aking experience. So, mag-search din kayo, magbasa-basa, para meron kayo mga additional knowledge, mga information, no? Kasi ako,
from applying visa, sariling sikap lang yung ginawa ko talaga. So, gano'n lang guys, magbasa-basa din kayo. Ayan yung mga requirements sa temporary residency. Kasi iba yung permanent, no? So, sana nakatulong ako sa inyo guys. Pasensya na, maingay yung ating pa-vlog. Kung meron man ako nakalimutan, siguro mag-comment na lang kayo para para mag-give tayo ng additional information, okay? Ayan guys, so yan yung mga requirements natin. Okay, sana nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat. Please don't forget to like and subscribe our channel, Connie Lisich. Bye-bye!